Akala ko nung una napakamahal magpaayos ng ngipin dito sa bansang South Korea. Depende lang pala tayo sa sitwasyon ng mga ngipin natin. Alamin yung mga tamang procedures. Magpakonsulta para malaman natin kung mahal nga ba talaga. Hello mga kabsat! Boss Joey here! Today Dental Clinic. Araw nga pala ito ng linggo at day off namin. Makakagawi ako ng soul. Hindi lang para gumala. Magpapakonsulta kasi ako ng mga ngipin ko sa isang dental clinic na recommended ng mga kaibigan ko. Napakaaga ko nga makarating ng soul. Ang schedule ko sa dental clinic ay alas 11 pa. Pero alas 9 pa lamang nandito na ako. Nasobra ng pagka-Korean time ko. Ba naman mga makakasalamuha ko ngayon mga Koreano. Mahirap na mga kabsat. Isa na nga pala ito sa mga pinag-iipunan ko ngayon. Ang pampaayos ng mga ngipin ko. Napakarami kasing sira. Madadaling proseso pero napakarami. Sana kahit papano'y mapaayos ko. Para pagka-uwi ng Pilipinas masabi man lang na ang mga ngipin ko ay gawang Korea. Agoy, pagpalit. Nagbibiro lang po. Bago ang lahat, how to get there muna tayo. Sabi nila sa akin, kailangan mo daw magpa-schedule dito. Ako kasi meron nag-schedule sa akin. Malalaman nyo mamaya kung sino siya. Pero kung gusto mo magtungo doon para magpa-schedule sa kanila, heto. Gangnam Subway Station, Green Lane, ay lalabas ka lamang sa exit 10. At dire-diretsong lakaran na yan. Siguro yung mga nasa 3 hanggang 5 minuto lamang. Depende kung paano ako maglakad. Abay, galingan nyo mga kabsat. Kung kinakailangan mong tumambling ka na. Yung pinakabungad ng building nga pala ay Olive Young. Pero nasa pang-4 na palapag yung dental clinic. At imbis na nasa harapan, nasa likod ang tamang daanan. Dahil open sila kahit Sunday. Kaya sa likod tayo dadaan. Kasama ko nga pala rito yung 2 kong kaibigan. Ang kaso 11:30 pa yung schedule nila. Ako naman alas 11. Kaya naman nauna na ako. Isa sa mga agad ko napansin ay napakasikaso nila. I-accommodate kanila ng buong puso. Pinakaunang pake ko rito ay magpa-x-ray ng ngipin, magpakonsulta sa dentist, at magpalinis. Hindi ko nga inaasahan na pati sa pag-vlog ay matutulungan nila ako. Siya yung humawak ng camera ko kanina. At manager yun mga kabsat. So heto na nga yung kinalabasan ng x-ray ng mga ngipin ko. Makikita napakaraming space. Abay, papatayuan ko talaga ng bahay yan. Sa tala ng buhay kong to, ay bilang na bilang lamang yung mga procedures na ginawa sa mga ngipin ko. At ang ilan napabayaan ko talaga. Kaya ina-expect kong mapapamahal ako rito. Pero the good thing is, lamang ko kung anong sitwasyon ng mga ngipin ko ngayon. Mapag-iipunan natin kung mahal man yan. Meron tayong another dahilan para mag-ipon. O diba? Alam kong gusto nyo rin yun. Sino ba naman kasi ang ayaw na makapag-ipon? Siya na nga pala yung dentist ng kumonsulta sa mga lagay ng mga ngipin ko. Napakabait niya. Hindi ko wala napansin yung pangalan niya para may pakilalak mo sa inyo ng mas maayos. Huwag nga pala kayong mag-alala mga kabsat. Dahil kahit Koreano siya ay napakarunong niya mag-English. Ang dami niyang advice sa akin. Sa mga nakita niyang sira sa aking mga ngipin, ay parang makakasira din yata ako ng buhay. Joke lang mga kabsat. Sinabihan niya ako ng mga easy process lang ang mga kailangan gawin. Pero ubod ng dami. Mabuti nga daw at dikit-dikit yung iba kong ngipin. Hindi ko na kinakailangan magpa-brace. Bagay na napakamahal. Kahit sa Pilipinas alam kong mahal yun. Para mas ma-advisean niya ako na mas maganda, tinignan niya talaga ng actual yung mga ngipin ko. At dito ko rin na-realize na sobra siya makisimpatya sa akin. Nakakalungkot lang talaga pero salamat. Dahil merong mga tao nandito para sa moral support ba mga kabsat. Si Ma'am Grace nga pala, siya po yung nag-recommend sa akin dito. Sa 4 na buwan naming hindi nagkita, ay ganun na ganun pa rin siya. Bukod sa napakaganda ay napakabait. Maraming salamat Ma'am Grace. Kung gusto niyo magpa-schedule dito ay siya lang kontakin ninyo. Ito yung kanyang TikTok account. Hindi nga kasi mga advice lang ng mga dentist ang papakinggan mo. Syempre pati mga Filipino representative. Maya-maya nga lang ay dumating na rin yung mga kaibigan ko. Si Chester at saka si Lance. Itong si Chester dito talaga ang dental clinic niya. At dito rin siya nagpa-brace ng mga ngipin. Si Lance plano niya magpa-implant. Naku po, iniisip ko pa lamang nasasaktan na talaga ako. Sana ngayon maging katulad ko sila. Kagaya na lamang ni Lance. Ora mismo nagpabunot kagad ng ngipin. Dahil nga plano niya magpa-implant. Hindi lang isa, hindi lang 2, 3 mga kabsat. Panigurado ang pamamaga ng mga pisngi. Maya-maya lamang tinawag na ako ni manager. Magkakakwentahan na. Diniscuss niya ulit sa akin yung mga sira ng mga ngipin ko. Kung ilang ngipin, kung anong sira, at kung magkano. Noong mga oras na yan, parang tumataas ang BP ko. Napakaraming numero. Pero buti na lang, napakabait nito. Binigyan niya ako na napakalaking discount. At hindi ko inaasahan yun. Sa maniwala kayo o hindi, iaabutin ng 7 million won. Discounted na yun mga kabsat. Hindi ko nga alam kung saan ko kukunin ng mga pambayad. Kaya ang sabi ko sa kanya, hindi pa ako makapagdesisyon. Ang sabi niya, walang problema. Mahalaga makapag-isip ng maayos bago magdesisyon. Sa ngayon, sinabihan niya ako na lilinisan daw nilang ngipin ko. Pinagmumug nga niya ako niyan. Ang akala ko nung una ay tubig lang. Abay namamanid na yung mga gilagid ko. Dental anesthesia na pala yun. Sa first time experience ko nga pala sa dental clinic na ito, ay masasabing recommendable siya. Dahil napakababait ng mga staff, magaling mag-advise ang mga dentist, at napakagaan ng mga kamay nila. Muntik ko na makalimutan na ang dental clinic na ito ay napakaraming customer na Pilipino. At gustong gusto daw nila ang mga Pilipino rito. Kasi marunong daw tayo mag-English. Very friendly. Kaya ngayon, bukod sa pagpapaayos ng mga ngipin ko, ay mga kaibigan ko na talaga sila, lalo na si manager na talaga naman makikipagsabayan sa'yo kahit pamapasa ang usapan, kahit pagdating sa pagtitiktok ay ready siya. Pipiliin talaga natin yung mga dental clinic na tutulong talaga sa atin. Heart heart.